Yo, what's up? It's your boy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa reaction video. At ayun mga kapatid, mga kamonay, nandito tayo para tignan ang 10 signs na may multo sa paligid natin. So ayun mga kapatid, mga kamonay, aalamin natin kung ano nga ba yung mga senyales o ano ba yung mga dapat nating maramdaman para malaman nating may multo sa ating tabi o sa paligid natin. So ayun, hindi na natin papatagalin to. Intro! Okay mga kapatid, mga kamoy, tara alamin na natin. Marami ang natatakot. Marami ang nagtataka. Ngunit marami din ang hindi naniniwala. Alin kayo doon, no? Natatakot, nagtataka o hindi naniniwala? Multo. Totoo ka ba? Marami din nagsasabi na kesyo hindi daw sila naniniwala kasi hindi pa sila nakakakita. So ayun. Yung iba naman nakakita na. Yun so hindi natin alam. Actually hindi ko rin alam kasi hindi pa naman ako nakakita. Pero meron ako ma-experience na parang creepy lang, pero ewan ko kung masasabi mong multo yun eh. Yung mga nakita ko eh. Pero sige, tuloy natin. Grabe yun ah. May mga bungo-bungo pa eh. Nakakatakot man yung lugar na yan. Parang horror movie lang ah. Ano yan? Ano daw? Wait lang. Ulitin natin yan. Malayang kayo manggi Kaba Vlog Hunt Series. Ayun. Okay, so ngayon pag-uusapan natin ang 10 senyales na posibleng may multo sa paligid ninyo or haunted ang lugar ninyo. So itong mga kinumpal ko dito or mga inipong ko na mga senyales na may multo sa paligid ay hango to sa mga karanasan ng kapwa nating Pilipino na nakaranas na ng minulto or mayroong haunted nag-stay sila sa haunted place. So itong mga to ay base nga sa karanasan ng bawat isa. So nakadepende pa rin sa atin kung ito ba ay totoo o hindi. So ayoko namang ipagpilitan sa atin na ito ay tama at ito ay totoo. So again, depende po ito sa inyong paniniwala kasi may iba naniniwala, mayroong iba hindi. Tama. So eto na, ang unang senyales, bigla ang pagbabago ng temperatura sa paligid. So ito ang isa sa mga madalas na naranasan natin na biglang kunyari nasa isang tahimik na lugar tayo tapos walang tao, bigla na lang from katamtamang temperatura, bigla itong lalamig. Sometimes may mga specific area lang sa katawan natin ang nakakaramdam, let's say batok, kung expose yung batok nyo, o kay bandang tenga, bandang balikat, or mga braso natin. So yun yung mga kadalasan na sinasabi na once na may pagbabago ng temperatura ay posibleng may dumampi na kaluluwa sa kamay mo, sa batok mo, sa pisngi mo, o sa tainga mo. So yung unang senyales. Ang pangalawa, Okay. pakiramdam ng pagtayo ng balahibo. Ayan. So ito yung madalas na naranasan yung goosebumps na parang Yan na, mga tinatayuan ng balahibo. Senyales daw yan. yung mga balahibo natin, bigla na lang magtatayuan, maglalakihan yung mga pores natin, na akala mo meron kang kinilabutan ka ng hindi mo alam. Kasi minsan, nagkikwentuhan lang kayo ng minsan nga hindi naman related sa kamultuhan or katatakutan. Bigla ka na lang matatakot at tatayo yung balahibo mo. So, ibig sabihin, ganun din yun. Mayroon dang dumaan na kaluluwa sa paligid mo at nag-react yung body mo doon sa energy niya. Kasi nga, yung body natin ay sensitive. So kapag may dumaan na energy, yung mga balahibo natin nagkakaroon ng parang reaction doon sa energy na dumaan. So kaya kapag meron kayong naramdaman na gano'n, obserbahan nyo kasi baka mamaya multo na yun. Okay?
Okay. So yung number 3, ito yung pag-amoy ng mabangong bulaklak sa paligid na parang kala mo ay nasa burol ka. Alam mo yung Ayan, pag may amoy bulaklak, ayan. distinct na amoy kung nakapunta ka na ng isang burol. Merong distinct na amoy na bulaklak at something yung burol eh. So yung amoy na yun, bigla mong maaamoy somewhere else, like nasa isang bahay ka, nasa isang lugar ka, na wala namang nagpapabango or wala naman din kahit sinong tao na posibleng mangamoy ng ganon. For me, yun isa sa mga magandang senyales or ito ang personal kong karanasan ng isa sa mga strong sign na posibleng may multo sa paligid kasi ilang beses ko lang naranasan to. Okay, so number 4, pagkurap ng mga ilaw na walang dahilan kahit walang electricity interruption sa paligid. So, well, itong part na to, medyo skeptic ako ng konti kasi may mga pagkakataon na marami talaga, lalo sa Pilipinas, di ba? Ang kuryente natin medyo inconsistent, bila na lang tayo mamamatay ng ilaw ng walang dahilan. Pero kung medyo alam nyo naman at confident kayo na walang sira yung mga wirings ninyo at bigla na lang kumukurap-kurap ng walang dahilan or merong something na kakaibang, alam nyo, yung spark, yung inyong ilaw nang wala namang kayong problem sa line ninyo, and that is possible may interruption ng spirit sa paligid. So yun yung isa. And then ano ba tayo? Number 5, amoy ng kandila. Ayan, ito yung isa sa mga pinaka-creepy na sign, yung amoy kandila. Di ba kapag pinatay mo yung kandila, may distinct din siyang amoy, yung medyo wax na may pagkamausok ang dating. So, ganun yung amoy ng kandila. May mga pagkakataon na wala naman kayong sinisinhang kandila or hindi naman kayo malapit sa simbahan, wala namang malapit na sementeryo. Bigla-bigla na lang na mangangamoy ng kandila sa paligid ninyo. So ito, for me ito ang pinaka-creepy na sign o isa sa mga pinaka-creepy na sign na mayroon ngang multo sa paligid. So yun. And then, number 6. May biglang gagalaw sa peripheral view ninyo. So ito yung may parang may anino ka dito. Parang dito ka lang ganyan nagkukwentuhan kayo or even meron ka pinapanood sa TV mo or habang ngayon nanonood ka sa video na to, bigla na lang kala mo pakiramdam mo may dumaan doon. So makikita mo dito sa paligid mo yung parang may gumalaw. So wala namang gumalaw pero parang may dumas, bigla mong pagtingin mo ng ganun, wala namang tao. Tapos maya-maya, balik ka na naman sa panonood ng video ko na to or sa ibang bagay, nakatitig ka, bigla na namang may dumaan. So kasabay nung pangangamoy ng kandila, tapos bigla pang may dadaan na gon, ewan ko na lang kung ano maging reaction natin, di ba? So medyo creepy siya. Tama. Okay. And then number 7, yung pakiramdam na may laging nakatingin sa'yo. Ito minsan kasi TH lang talaga tayo or tamang hinala, pero may mga pagkakataon na para bang hindi natin maiwasan na matakot. Yung parang parang pakiramdam mo laging someone's watching you. Di ba? Yung parang may kasama ka doon na hindi mo ma-explain, no? Yung feeling na ganun. Kasi kala mo mayroong nakatingin sa'yo, lalo na kapag sa isang daanan na naglalakad ka, tapos feeling mo may mga nakatingin sa'yo. Di ba? Or kahit na nga lang nasa bahay ka, nakaupo ka, feeling mo sa likod mo may nakatitig sa'yo. Feeling mo mayroong nakatingin somewhere else. So ito daw ay isang senyales din na maaaring may isang multo or spirit na malapit sa area o sa kung saan ka man naroroon. Creepy. Okay, number 9. Biglang sasarado o bubukas ang pinto kahit walang hangin. So, ito medyo medyo nakikipag-pisikalan na talaga yung sign. Kumbaga, ito ay parang, alam mo yun, nakikipag-interact na talaga yung mga spirit. Kasi, minsan, di ba nakabukas yung pinto ng bahay natin? So, again, nandun tayo, nakaupo lang, kumakain, o maybe nanonood ulit ng TV or cellphone nyo. Walang hangin, summertime, mainit, walang kahit anong hangin na dumadampi sa katawan mo. At kung may electric fan ka man, hindi naman nakatapat doon sa door or alam mo, parang walang way para magkaroon ng malakas na hangin at maisarado yung pinto. Pero bigla na lang itong sasarado or bigla na lang bubukas. Parang kanina ka pa lang doon, isang oras na pero hindi naman bumubukas-sara, bigla na lang bubukas or bigla na lang sasara yung pinto. So isa yun sa mga posibleng senyales na meron daw kaluluwa sa paligid. And number 10, last, is paggalaw ng isang gamit sa bahay na walang
Oh, tao yung or ano, walang human interaction. So actually, ito medyo mataas na klase ng senyales na parang talaga may interaction na may physical contact na talaga ang spirit. So ito yung masasabi ko na isa sa pinaka pruweba na talagang merong something sa paligid. Kasi makikita mo, wala naman sigurong daga sa area na yun. Kung meron man, siguro may investigate muna tayo. Pero kung alam nyo talaga, walang nagtulak noon o kahit na anong gumalaw noon, and that is maybe 85 to 90% is a sign of paranormal activity or merong nag-exist na spirit or kaluluwa dun sa paligid ninyo. So, ako personally, naranasan ko na yung ganyan nung bata ako. Yun. At nagkaroon nga ng ads. Okay. Ako grade 6. Nandun kami sa isang area ng bahay namin. May kausap ako sa telepono. Yung parents ko wala dun sa house. Meron lang akong kaibigan dalawa, isang babae, isang lalaki. Nag-uusap kami dun sa phone. Tapos dun sa may divider dun sa likod ko. Tapos isa-isa yon merong parang merong mga division. So may mga base, may mga plate, may mga ganun. So nandito lang kami sa area na yon, nagkukwentuhan lang kami, walang ghost story and all, may kausap ako sa phone. So it's more of normal na usapan, walang katakutan. Nagulat na lang kami na unti-unting parang una nabasag yung plate. So nagulat lang kami. So tinedba lang namin yung maliban namin kung anong nangyari. Kasi nga busy kami sa kwentuhan ng kung ano-ano. Tama. Mamaya nagulat na lang kami kasi may nalaglag na bottle. Jar. Tapos mamaya may isa na namang nabasag. So, after nun, bigla pang yung doorbell, yung buzz kasi ng doorbell namin, kala mo break time is yung gano'n yung parang break time sa basketball. So, gano'n siya kalakas yung doorbell na hindi namin alam na tumutunog siya. Paglabas namin, wala namang taong pumipindot. At kahit yung nasa labas na kami, naririnig pa rin namin na tumutunog habang nakatitig kami doon sa mismong doorbell. So, creepy, no? Hindi ko rin masabi kasi after that, wala naman din nangyaring kahit ano na. Pero isa yun sa mga creepiest experiences ko nung bata pa ako. So, yun nga, mga grade 6 siguro ako nung time na yon or first year high school. Hindi ko na masyadong matandaan sa matagal na yun. Pero klaro pa rin sa akin yung pakiramdam na experience na may physical interaction or mayroon tayong paranormal activity during that time. So, sa mga nanonood ngayon na may same experience or naranasan nyo yung mga signs na yun, so please comment down below at kung meron kayong mga gustong itopic ko tungkol sa paranormal stories or paranormal vlog, please let me know para magawa natin ng video kung kakayanin ko, okay? And thank you so much sa mga nag-subscribe na at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button below, pati na rin po yung like if you like this video, and also click the bell button kung sakasakaling hindi nyo pa na-click para next time po notify kayo sa mga susunod kong video. So, and by the way, hello to Maggie. So, hi Maggie. Hello, kamusta? And thank you so much. Okay mga kapatid, mga kamore, yun, no? Yun pala ang mga senyales o mga signs, no? Tama, senyales, signs. Pares lang yun. Nagalog ko lang. Okay. Ganun yung mga mararamdaman natin pagka merong multo sa paligid natin. So, ayun mga kapatid, mga kamonay, kayo ba ay naniniwala, nagtataka, o natatakot, no? Pero, para sa akin, may chance kasi may mga na-experience akong ganun, yung biglang sumara yung pinto, bumukas, ganun, ng malakas. Tapos, one time, meron ako nakita na parang usok na itim na dumaan sa harapan ko. Yun, di ko ma-explain kung ano yun eh. Pero sabi nila, ano daw yun, bad spirit daw, parang ganun, sa mga napagtanungan ko. So, yun mga kapatid, mga kamonay, kung ikaw ay kinabahan, na takot, o hindi naniniwala, yan, comment down below na lang dyan. At syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, may mag-subscribe ka na dyan. Click mo na yung subscribe button, Nimbus TV, at saka yung bell button para lagi kayong updated sa aking mga pinopost na reaction videos, kanta, at kung ano-ano pa. Okay mga kapatid, mga kamunay, hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Happy Halloween!